Binuking na, binuking. Ito, panoorin po natin itong live ni BP Sara Duterte. Yung dun sa live niya, Alvin Tourism. Papanoorin po natin, ito yung Vice Presidente na grabe po ang hinaharap na problema sa buhay, pero napakasaya po. Parang wala pong problema sa buhay. Kaya apektado po talaga ang mga kalaban, di ba? Hindi apektado si BP Sara Duterte sa mga banat nila. Kaya panoorin po natin yung live ni BP Sara Duterte. Yung live ni Alvin Tourism, nagkita sila sa isang mall dahil nga hinahanap ni BP Sara Duterte ang kanyang kapatid na si Kitty dahil nag-CCR at hindi po makita ni BP Sara Duterte. Kaya dala-dala po niya ang cellphone ni Alvin. Kaya panoorin po natin mga kababayan, makikita niyo po dito kung gaano po kasaya si BP Sara Duterte. Parang hindi nga po Vice Presidente ng Pilipinas eh. Pipila pa ng CR yan. Pipila po. Diyan natin makikita talaga na kung gaano kasimple ang ating mahal na Vice Presidente, Inday BP Sara Duterte. Panoorin natin yung live niya mga kaibigan na sumingit lang po siya dito sa live po ni Alvin Tourism. Panoorin natin ating mahal na Vice Presidente. Ang totoo, nandito kami kay nalibang si Kitty. Ginahulat ang mula. Nagpila sa CR. Thank you naman. Alam mo naman, nakikuha niya. Ito ni isuroy ang mga tao, B. Asang CR? Dadun na to sa CR. Sa taas. Dadun na to ang gapi. Ang mga tao sa CR. Are? Sigihan ko na kung tago. Masig makita ni sumot. Maganda, di ba mga kababayan? Yan. Alvin and Tourism. Sakit ng ulo nila dito. So, dali namin kayo sa CR ng mall. O, di ba? Kasi mag-inspect tayo ng CR. Okay? Nalibang si Kitty po. Di ba? Napakasimple. Isa pa? Kung maarte dyan, hindi na sasabihin niya na kung tumatay o hindi, di ba? So, nasulod mi diri sa CR, sa mall. TV Court. Taas pa? Tinuod. Right side, taas pa. Totoo yan. Nagkita na sad mi. By chance. Wala gituyo. Si Alvin yan, live Patay ni din Alvin. kinastalk ko ni Alvin. Ano no? Tanaw ninyong tanan. Cellphone Huh? ni Alvin. Stalker, Alvin. Huwag ito ilang po purpose. And then, yeah, mahirap maghanap dito ng CR. So, paniguraduhin talaga na hindi sira ang tiyan nyo pag naglalakad kayo. Di ba? Parang hindi lang Para- Vice Presidente ng Pilipinas. Hindi kayo Napakasimple Abutan lang mga kababayan. ng bangla. Napakasimple lang po ating Vice Presidente. Grabe. sarap ng cake. Display. Dito ako binibig Sara Duterte talaga eh. Dito na tayo sa food court. Walang Kung saan, dire-diretso hindi na lang siya ang perfume eh. lakad para magpila sa toilet. Haba ang pila ng toilet. Paano na? Yan. Kitty! Pila, no? Kit! Kit! So, missing na si Kitty. Missing na. Ikaw na sa toilet bowl. Wala. Wala siya dito sa pilo. Guys, Alvin. Wala. Live na yan eh. Nagsan sila stars. Alvin Tourism yan. Magawas na ito. Gusto pa nila? Gusto niyo pa ba? Viewers na yan. Nang nakainom story. Gusto niyo? Nakainom habang nagtatrabaho story? Yes. Gusto. Ayan, kasi wala naman akong ginagawa sa inyo, di ba? Hoy! Mga hater ni Alvin, mga trolls.
Ang dami na papadala. Wala, na ako'y tanawa. Wala, wala. Oh, nung dali. Gitagaan ko ang dog ears. Thank you. Na-flash na si Kitty sa CR. So, nana daw sa baba si Kitty. Manaong napunta. Dili tagi? Pwede naman. Sinasabi ni DC. Oo, nagkasalisi. Muna ginaingon nga kung mawala mo, ayaw mo gliho. Hindog lang yun mo. Kung asa mo, ulahing nakitaan. Kay kung mulakaw mo, magkasalisi mo, magtuyok-tuyok mo, pareho aning ginabuhat nato. Sa katag CR, hinaog na punta, og escalator. Kasi yung ginagawa sa kanila, talagang inaano nila. Kaya yan, nilalabas niya tuloy yung mga sekreto. Okay. Kaya ano, nagpibibigin. Kasi Manong. May alak. Hello! Umaga pa lang. I love you. Yan, sama-sama sila. Tula na. Thank you sa mga hearts ninyo. Kita-kita yan sila apat na magkapatid dahil yan po ang request ni Pangulong Rodrigo Duterte na gusto niya makita yung anak niyang apat na bumisita sa kanya sabay-sabay. So, baba naman tayo kasi pagdating natin doon sa CR, wala pala siya sa CR. To the left. So, dire? Asa na si Kitty? Where in the world is Kitty? That is the game. Nangawat lang pag cellphone ni Alvin. Wala, makalingaw man din yung live, no? Bisa na lang ka-istorya ba? Tuwag-tuwa si BP, oh. Kaya alam niyo mo yung mga kaugalingon. Ana. Okay, gikapoy na kong tuyo. Pasa na to akong manghod. Wala ka stress. Siya, nawala na siya. Kala mo, walang mga kaso ang kinakaharap, di ba? Blooming pa rin. Inggit na naman yan sila dito. Wala namang epekto kay BP Sara yung mga banat natin. Netherlands, hindi patawag me sa ako ang amahan. Tingalig ihatag na niya ang bato ni Darna. Check and point na lang mi magsuon kung kinsa ang tagapagmana ng bato ni Darna. Na-flash na gid si Kitty. Nawa na gid siya. Aniyahang pa ng hid, malibang. Hindi na makita, oh. Asa na to siya? Grabe lakad-lakad ni BP, ah. Kanina pa yan. Okay, magawas ang taliri. Punta sa taas, balik sa baba. Isulod lang tadri sa mall para mo tanaw og CR. Hindi nila nakita. To sa CR, wala di ay siya. Asa na to siya? Wala. Siguro ni Kanter. Nawala na. Yan, smile. Naman to siya. Ano? Adyan na, yan. Nakita na. President Duterte. Yan na po ang nalibang. Kaya nyo. Hanggang pa kayo. Kita ka na. Ang blooming. Wala po ni siya naligo sa tinuod lang. Naligo po. Excuse me. Ginulgar. Naligo kada adlaw. Ni Angko nakagangina dahil gawa ka naligo. Binuking. Alala, dagan yun. Yon ang sinasabi natin, mga kababayan. Walang kaipi-ipikto yung mga banat nila kay BP Sara Duterte. Kikita nyo naman sa itsura ni BP Sara Duterte. Makikita natin na walang kaba. Makikita po talaga na halatang-halata po natin na inosente po siya sa mga paratang po ng mga kalaban sa kanya. Dahil kapag hindi ka inosente, grabing kaba mo yan. Hindi ka makatulog dahil iisip mo, makukulong ka na, ano mangyari sa'yo. Pero si BP Sara Duterte po, kampanting-kampante po sa sarili niya na alam niya hindi siya matatalo ng mga kalaban dahil nasa katuwiran po siya. Kita niyo yung itsura niya.
dahil alam po niya na nasa katotohanan po siya. O di ba? Kaya po nandyan silang apat, parang wala pa po si Mayor Baste, dahil nag-request po si Pangulong Rodrigo Duterte na sana sabay-sabay silang apat na bumisita kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sabay-sabay sila para magkita-kita sila doon. Apat na anak at saka si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya po yung sinasabi ni Sara Duterte na anuhin nila kung sino yung papasahan ng bato ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alam po natin ang ugali ni Sara Duterte na napakatibay. Manang-mana po talaga kay Pangulong Rodrigo Duterte. Manang-mana po. Talagang napakatibay po. Napakalakas po ng loob, matapang. Bagay na bagay po talaga na magiging isang pangulo ng bansa. Isang pangulo. Dahil sigurado dyan, ang mga kurap dyan, matatakot po sa kanya. Ganyan dapat, kakatakutan ka ng mga taong kurap para yung pundo ng gobyerno ay hindi po basta-basta mawawala yung mga sa mga projects, di ba? Na kagaya ngayon, naging ghost project. Kung mayroon mang nagagawa, ang bitak-bitak, nabibitak, nagigiba kahit walang baha. May dami ko nakikita dyan sa Facebook. Walang mga bakal, bubuhusan lang ng siminto. Tapos talagyan ng bato. Marami akong nakikita dyan. Gumuho kahit walang mga baha. Grabe, walang mga bakal, ang ninipis ng siminto. May nakita po isang video dyan Kinakarot niya ng kamay. Grabe po ang mga pangyari. Pero yung mga ganyan noon, wala ka pong naririnig na ganyan kalaking mga pangyayari sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Takot po sila gumawa ng hindi maganda sa pundo ng bayan. Dahil alam po nila ang mangyayari sa kanila kapag gagawin nila yan sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. At kapag yan na po si VP Sara Duterte magiging Pangulo, dyan na po, atras na po yung mga yan. Kakabahan at magdadalawang isip gumawa po ang mga yan ng pambubulsa ng mga budget. Sigurado yan, matatakot yan. Pero kay BBM parang hindi po sila natatakot dahil ginagawa nila Hindi lang po isa o dalawa, marami pong gumagawa dyan. Dahil hindi lang po isang project ang pumalpa, kundi marami po silang gumagawa ng katarantaduhan dyan sa flood control project. Dahil nakikita po natin sa mga video, sa mga report ni Senador Lacson, mga sinasabi rin ni Mayor Magalong, marami po silang alam sa mga pangyayari ngayon dyan sa flood control project. Sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, wala kang maririnig ng ganyan kasi pag nagkataon, siguradong yari ka sa kanya. Kaya yan si VP Sara Duterte, bagay na bagay po na susunod na magiging Pangulo yan. Bagay, napakalakas po sa survey yan si VP Sara Duterte. Bukod na lang dyan sa survey ng Okta dahil alam na po natin kung ano ang resulta kapag sila yung magsasurvey. Alam na po natin yan. Dahil lagi ko pong nakikita yan na pagdating sa survey ay si VP Sara Duterte ay lagi nilang nilalaglag, di ba? Nilalaglag sa survey. Pero ngayon, kita nyo naman, kahit anong paninira, kahit anong sabihin nila, tingnan nyo yung itsura ni VP Sara Duterte. Walang epekto sa itsura ni VP Sara Duterte. Ang lagi lang nasisira ang araw, yan si Claire Castro kapag humarap sa press ko niyan at matanong tungkol kay VP Sara Duterte, ayan, banat na kagad yan. Walang hindi sasabihin na maganda si Claire Castro kay VP Sara Duterte kapag sinagot niya yung mga tanong ng mga reporter tungkol sa mga sinasabi ni VP Sara Duterte. Ang sagot niyan, banat po talaga. Banat po. Wala kang maririnig dyan na magandang sagot, na maayos na sagot. Kaya sakit ng ulo nila kita. Saka yung sinasabi ni VP Sara Duterte na gusto nyo pa bang magkwento na lasing nagtatrabaho? Alam po natin kung sino pinapatamaan nun. Di ba sinasabi niya, hindi ko kayo inaano Inaano nyo kasi ako di ba? Hindi naman ni VP Sara Duterte binubulgar yung mga niyang sikrito noon. Hindi niya sinasabi yan.
Pero dahil inaano talaga siya, siyempre unti-unti niyang nailalabas. Baka marami pang alam ni si Sara Duterte. Baka marami pa pong alam yan. Kasi nasabi nga niya, ano gusto niyo pa bang kwento? Diba? Ibig sabihin, marami pa po yan. Marami po yan. Kaya wag nila initin ang ulo ni Sara Duterte kapag initin nila ulo at di makapagpigil. Makukwento niya yung mga iba siguro dyan. Alam ko marami pa siguro yan talaga. Sigurado yan. Kaya ito mga kababayan, nakikita po natin sa live kung gaano po kasaya ni Sara Duterte, magkasama yung magkapatid. Walang kahihiya po, hindi po nahiya, napakasimple po. Pumunta ng CR, hinahanap, naglalakad, napakalain na nilakad, akyat pagpasok ng CR, tinatawag ba yung kapatid niya, di ba? Pero yung mga social dyan, hindi nila gagawin doon na magtatawag sa loob ng CR. Grabe ang utusan nila dyan, yung mga ano nila, mga alalay nila. Si Sara Duterte, siya talaga naghahanap. Siya pa humahawak na cellphone ni Alvin, di ba? Ganun kasimple ang Vice Presidente. Yung OBP projects niya, yung mga satellite niya na tumutulong, hindi mo rin makikita sa mga TV station, mga report, hindi nila pa makita. Nakikita ko, SMNI lang yata yung nagpapakita dyan sa mga tulong na pinagkaloob ni VP Sara Duterte sa kanilang opisina sa taong bayan. Namimigay tulong sa mga binaha, yung mga libreng kain. Hindi mo makikita sa balita yan, kundi sa SMNI mo lang siya makikita at sa mga vlogger mismo. Yan lang po. Kaya si VP Sara Duterte, pagdating sa mga malalaking ano dyan, wala, mahina siya sa mga balibalita dahil yung mga ginagawa niya maganda sa kanyang OVP office ay hindi po nababalita. Pero hayaan nyo na lang yan. Wala tayong magagawa dyan dahil alam na po natin kung sino po yung sinusuportahan nila. Pero tayo, nangangarap po tayo na sana si VP Sara Duterte ay magiging sunod na Pangulo para makikita po natin kung gaano kaganda mo mag-serbisyo ng taong bayan si VP Sara Duterte. So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa panonood nyo at suporta nyo. Huwag sana kalimutan mag-like. Hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe na po. Magandang araw po sa inyo at ingat po kayo.